ito yung hindi mo malaman talaga pagdating sa mga reklamador sa buhay. Yung gusto nila, tsaka yung ayaw nila. Gusto nila na tumaas yung sweldo ng mga teachers natin kasi nga they are underpaid daw. Pero ayaw naman nila magtaas ng tuition. So ano na lang gagawin natin doon sa taas sweldo na hinihiling nila? Saan natin kukunin yun? Bigla na lang babagsak sa itaas ng langit yung pera? Hindi. Pero this is Pinoy Extreme, and pag-usapan natin yung isa sa mga galawan ng CPP, NPA, NDF, and tignan natin kung paano nila dinidestabilize yung hindi lang ekonomiya natin pero buong bansa natin pagdating doon sa mga pinaglalaban nila kuno. Let's do this. This is Pinoy Extreme. So, tulad ng presyo ibaba, sweldo itaas. Yung gusto ng mga ganong klaseng tao ng mga nagrarally na yan, hindi siya feasible. Straight to the point, hindi siya feasible. And yung pagiging hindi niya feasible, yung source ng unli pinaglalaban ng mga yan. Kaya, hindi matapos-tapos yung pinaglalaban nila. Kasi nga, yung gusto nilang mangyari, hindi talaga pwedeng mangyari. Kahit pa anong gusto or anong tulong ng gobyerno sa kanila, kung yung mga gusto nila mismo defies the laws of physics, then most likely hindi mangyayari yun. Di ba? So, ang mangyayari ngayon yan, syempre, hindi nga maibigay ng gobyerno yung gusto nilang mangyari because imposible. Sasabihan ngayon nila, inutil yung gobyerno, so on and so forth, magrarally, manghihimok na mamundok, so on and so forth. So, doon sila nakakakuha ng unli resources sa mga taong naniniwala doon sa ganong klaseng paglaban or pagtatama ng mga mali sa society natin. Ito yung classic textbook na you create the problem and then you also sell the solution. Kaya pansinin nyo, sino yung mga nagkiklaim na kaya nilang i-resolve yung problema ng kahirapan, ng kagutuman, ng kung ano-ano man, nang hindi nila pinuput into perspective yung mismong individual na siya yung mag-aalis ng sarili niya doon sa kahirapan na yun. A lot of it has something to do with individual choices that will lead to the individual to wherever they want to be. Well, mas madali naman kasing mangunsinte. Like, hindi mo kasalanan yan. Ibang tao dapat ang gumawa niyan para sa'yo. Ibang tao dapat ang mag-alaga para sa'yo. Dapat relax ka lang, chill ka lang sa buhay mo. Dapat madali lang lahat. Huwag nating pahirapan yung mga masa. Pero, in reality, that does not even come close doon sa totoong buhay. Yung totoong buhay na kung saan hindi lang puro masaya, puro maligaya, pero kailangan din nating tanggapin yung ibang aspeto ng buhay katulad ng paghihirap at kalungkutan kasi nga package yan ng buhay. Pero dahil nga nakita nila na useful pala tong ganitong bagay, yung tipong kakampihan mo yung gusto ng isang tao para magmukhang tagapagtanggol ka nito, and then later on pwede na natin silang utuin para gawin nila yung mga bagay na gusto nating gawin nila. Kaya maraming Pilipino ang sumasama sa mga ganyang klaseng grupo pagtitipon kasi nga yung warmth ng group, yung pag-intindi nila doon sa buhay-buhay is being supplemented nung mga ganong klaseng grupo. Hence, mas pine-prefer talaga nila yung warmth ng group kesa tumingin doon sa masakit na katotohanan na kailangan nating kumilos para sa mga sarili natin, para makaalis tayo doon sa hirap na meron tayo ngayon. This is Pinoy Extreme.
Have a good day.